Hi guys, alam mo ba na yung 50 pesos mo ay pwede ka na magsimulang mag-invest sa G-Invest sa GCash? So interesado ka bang malaman kung paano ito simulan at paano ito gamitin? Kung interesado ka, make sure na panoorin mo yung video hanggang sa dulo. Hi guys, welcome dito sa aking YouTube channel number 2, yung Pinoy Influencer. Ang channel ko po na ito ay nagtuturo rin paano kumita ng pera online, mga tutorials, motivation, trading at mga investment din, pero dito sa channel number 2 natin. So kung interested po kayo sa mga ganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago akong upload na video. Ma-appreciate ko rin kung i-hit nyo na agad yung like at i-share nyo to sa lahat ng kilala nyo gusto na rin na mag-invest sa G-Invest sa GCash. So wag na natin patagalin. Let's go! Hi guys! So kung meron na po kayong GCash, sa mga wala pa pong GCash, meron po akong tutorial na ginawa po dyan. Updated po yan 2025. Tutorial paano po mag-create ng GCash account at cellphone lang po syempre yung gagamitin natin. So ngayon guys, meron po kasing 50 pesos lang, pwede na ho tayo mag-invest sa G-Invest sa GCash. Ngayon siguro tinatanong nyo, paano ba gagawin yun, Mark? Anyway, yung 50 pesos na yan, hindi po yan dodoble, mga ganon. Hindi po ganon. Kasi meron na po kasi dito mismo sa ating GCash. Napakadali lang pong hanapin. Anyway, syempre, pag sinabing G-Invest, mag-i-invest po kayo. Hindi ibig sabihin, wala po kayong pera, magkakaroon po kayo ng GCash. Hindi ganon. Yung mga meron ng GCash na nakatulog lang yung pera nila, pwede po nilang palaguin. Pwede nilang pagulungin using G-Invest sa GCash. Now, siguro yung question nyo, Mark, merong bang risk yung G-Invest sa GCash? Of course, meron pa ring risk. Kasi bakit? Invest nga eh. G-Invest. Anyway, itong G-Invest pala dito sa GCash, ito po ay isang mutual fund. Parang mutual fund na kung saan yung fund manager ang maghahanap kung saan nyo i-invest yung pera nyo. So, meron pa rin siyang risk. Pero meron siyang magmamanage. So, nakalagay na po dito. So, madali bang hanapin? Yes, napakadaling hanapin. But first, siyempre, pwede ho tayo mag-cash in. Paano ba mag-cash in sa GCash? Dito, i-click natin itong cash in. Makikita nyo po dyan. Click nyo lang po yung cash in. And dito guys, pwede ho tayong mag-cash in using over-the-counter, local banks. Pwede po yan sa global banks and partners. Siguro yung mga OFW na meron namang GCash, po pwede rin po nila itong gamitin. Okay, so meron siyang maliit. Okay, so ito naman po ay BSP regulated po yan. So hindi nyo po problemahin kung magkakaroon ba ng scam. Hindi. BSP regulated po itong G-Invest ng GCash. Okay? So ngayon, pupunta tayo ngayon dito. Babalik tayo dyan. So, dito makikita nyo na agad. Ang totoo, makikita nyo na agad to eh. Ito na po yun mismo. G-Invest. Or pwede nyo pong hanapin dito siguro. I-explore nyo po yan. Pwede yung view all para makita nyo din. Nandun din naman siya. Yung G-Invest. Yan. Ito na kasi yan eh. G-Invest. Or G or Grow. Yan. So, dito, may mga wala kasing icon na ganun. Yung mga baguhan yata parang wala. Okay? So, hanapin nyo lang yung G-Invest. Then, click nyo lang po itong G-Invest. And ito na nga, yung Grow at saka yung G-Invest parang iisa po yan. Okay? So, dito makikita nyo, meron kasing G-Funds. Yan. Ito po yung G-Funds, G-Stocks, G-Bonds. Itong G-Bonds, okay, paparating pa lang siya. Coming po yan. And meron din siyang G-Crypto. Pero pag-uusapan lang natin ngayon, yung G-Invest na G-Funds. Okay? Para makita nyo din. Then, click lang natin itong G-Funds. Kasi 50 pesos ko lang, pwede na pala mag-invest. So, dito makikita natin yung mga, so meron tayo dito nakalagay dyan. So, hahanapin nyo muna or aalamin nyo muna kung ano ba yung risk appetite. Kayo ba ay aggressive? Kayo ba ay conservative? Or moderately aggressive lang? So, ito nakalagay sa akin, moderately aggressive. So, nakalagay dyan, meron akong piso na tira. Okay, so sinubukan ko lang din siya. Meron siyang maliit nakita. Okay, pero para lang makita for demonstration. So, makakahanap tayo ngayon dito ng mga investment. May investment. Makikita nyo po yung investment nyo dyan. Yan. So, may makikita rin po kayong mga, so balik lang tayo para makita nyo din yung mga, yan. Hahanap tayo ng mga investment. So, i-click lang natin tong invest. Then, hahanapin natin kung saan tayo pwedeng mag-invest. So, meron po yung mga iba't iba silang product para makita nyo din. Dito, meron sila kay BPI, which is ang pangalan po ay ALFM Global Multi-Asset Income. Yung previous na performance niya, negative 4%. Kaya sabi ko, may risk din siya. Ibig sabihin, halimbawa, yung 1,000 nyo, negative 4% po yun.
yung year po na yan. Kasi, meron siyang dividend paying at aggressive. Okay, so pwede nyo i-check yan. So, meron din dito, Philippine Stock Index Fund. Aggressive din siya. 1.2% negative siya yung previous year niya. Yan. So, meron din dito, Atram Peso Money Market Fund. Yan ay conservative. So, ang maganda rito yung conservative na to is 4.23% yung naging performance niya last year. So, hindi ibig sabihin naman na next year ganyan din. Hindi. So, aaralin nyo pa din. So, meron dito, Atram Global Infra Equity Feeder Fund. Moderately aggressive pero maganda yung performance nito. 14% yung naging performance niya. Ito po ay sa Atram. Yan. So, hanap po kayo. Meron din dito, Atram Global Healthcare Feeder Fund. Yan po yung fund na yan. Negative naman siya or down siya ng 9.34%. Moderately aggressive. Meron din dito aggressive. Okay? Atram Global Equity Opportunity Feeder Fund. So, 6.94% naman na down. So, meron dito, ito naman, Philippine Sustainable Development and Growth Fund, 9.31%. Atram Medium Term, yan, so 7%. So, pipili po kayo dyan. Yan. So, ito naman, Atram Global Consumer Trend. Yan. Halimbawa, ito yung pinili nyo para makita nyo din. So, saan niya ba ini-invest? Okay, para makita nyo din yung 10% na Atram. Ito yung mga fund na pinili niya. Ibig sabihin, meron siyang stock sa Amazon, Tesla, Electronic Arts, Nintendo. Yan po yung naging investment ng fund na yan. At ang maganda dyan ay naging 10.9% yung mismong profit niya at yung NAV po niya is 146.16. Ano yung NAV po? Parang yung per share niyan. Yan po yan. Yan, makikita nyo, aggressive dyan. So kung gusto nyo bumili dun sa fund na yan, i-click nyo lang po itong buy. And syempre, babasahin nyo po yan. Click nyo yung agree. Yan. So magkano ba yung minimum nitong Atram Global Consumer Trend? Ito po ay minimum po na 1,000. Okay, makikita nyo po yung wallet nyo po dyan. Ito po yung NAV po nyo. So, bibilang nyo, i-divide nyo yan. 1,000 divided by 146. Parang makakuha po kayo ng sabihin na lang natin na, sabihin natin 5. 5 siguro yung magiging makukuha nyo o mabibili nyo dyan. So, balik tayo dito. Asan yung 50 pesos mark? Okay, balik tayo. Meron kasi dito, 50 pesos pwede ho tayo. So, depende po yan kung ano po yung fund. So, halimbawa, ito, hanap tayo ng pwede sa 50 pesos. So, halimbawa, ito, check natin kung available, kung ito ba ay 50 pesos yung minimum niya. So, i-click lang natin tong buy para makita nyo din. Then, I agree. Then, click nyo yung next para may processing po yata. So, merong OTP. So, medyo para matagal po yan. So, hanap lang tayo ng mga 50 pesos. So, ito yan. So, tignan natin kung pwede pa ito ng 50 pesos. Yan. So, okay. So, then I agree. May processing siya na 4 days at meron siyang OTP. So, usually guys, itong alam ko na may 50 pesos lang is ito. Itong Philippine Stock Index at Atram Peso Market. Ito yan, 50 pesos ang alam ko eh. Pwede kayo mag-start as low as 50 pesos dyan. So, click lang natin yan. Tingnan natin yung minimum order. Yan. So, wala ho tayo. Ito yan guys, oh. So, minimum amount to invest is 50 pesos. Yan. So, maganda po yung performance naman nito. So, ang explanation dito, meron pa rin siyang tax, pero ito po yung naging performance niya for last year. At ito ay conservative. So, kung ako ay, halimbawa, nag-i-invest ako or gusto ko lang na yung pera ko ay hindi naman nawawala at meron pa siyang kita, halimbawa, yung pera nyo dito is hindi naman nagagamit, pwede nyo na pong ilagay sa peso money market ng Atram. Ito yan. So, dito nyo po ilalagay. Halimbawa lang kung kayo naman ay sobrang aggressive, ay pwede rin po kayo sa Global Infra Equity Feeder Fund. Pero ito ay 1,000 yung minimum. So, dito, halimbawa, nagsisave po kayo ng 50 pesos per day. Pwede nyo nang ilagay dito. So, for the, bukod doon sa, meron kayong 50 pesos per day, kung magkano yun sa 1 year, plus meron kayong 4%, may additional po yun. Siyempre, may tax pa rin yan. So, yan po yung G-Invest na pwede kayo magsimula as low as 50 pesos. So, para siyang mutual fund. Mutual fund talaga siya. Pero dito nga lang ay manage ng Atram. Meron siyang fund manager dyan na magmamanage dun sa fund na yon. At meron po kayong in return na kita. Depende po sa performance ng fund manager or yung mismong fund na yan.
So, pwede siyang, sabi ko nga kanina, meron dito down ng 10%, may increase naman ng 14%. So, depende yan. So, kung ako sa inyo, para ma-minimize nyo po yung losses, pwede nyo i-spread. I-spread nyo, meron kayo dyan, tag-iisa dyan po, pwede po yan. Para ma-minimize nyo po yung mismong losses or yung mismong down para smooth lang po yung pagbili nyo or pag-invest nyo. So, pero depende pa rin sa inyo. Depende nga, sabi nga sa risk appetite nyo. Yun lang ay para ma-divide po yung losses and ma-divide din po yung profit. So, ito lang yung G-Invest sa GCash. Sana nakuha nyo po at sana meron po kayo natutunan. At sana pwede nyo rin i-share to sa mga kilala nyo na sa tingin ko ay naghahanap wherein they can invest their money na ito ay regulated naman. Nga lang, syempre, meron pa ring risk. So, once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.